Okay, so welcome to the Work Immersion Program Orientation. I am Mr. Sherwin Ayjala. Ako ang Work Immersion Program focal person sa Talipan National High School. So, katuwang ko sa implementation ng Work Immersion Program ang ating po Senior High School Coordinator, Dr. Rosemary Binolasco, and at the same time ang YUMS Strand Coordinator. Siya ang mag-handle ng mga sections or classes na mga YUMS. So, ang isa pa ay ang ABM Strand Coordinator, Sir Jovino A. Marles. So, ang i-handle niya ay ang Work Immersion Program classes ng ABM at saka ang STEM. So, sa akin yung TVL programs. So, ano nga ba itong Work Immersion? Yan. So, ito yung session outcomes. At the end of the session, the participants are expected to understand the guidelines in Work Immersion Program, describe the conduct of Work Immersion Program, and appreciate the partnership in industry partners as part of the implementation of Work Immersion Program. So, ang Work Immersion ay bahagi ng Senior High School Curriculum. So, ito ay 80 hours of hands-on experience or work simulation. So, ibig sabihin ng pagkakaroon ng hands-on experience, yung mga grade 12 students natin ay magkakaroon ng chance na jumuti sa mga industry partners. So, later on sa atin pong presentation, meron tayong list of industry partners. Merong mga datihan na nating mga industry partners, and thank you to them kasi na-accommodate pa rin tayo. At meron namang mga napadagdag. As we go on with the implementation of Work Immersion, ay may mga napapadagdag. Meron tayong mga nakukuha ulit ng mga panibagong industry partners. Ayan. So, ang atin pong implementation ng Work Immersion ay nakabatay dun sa tinatawag nating TEPED Order number 30 series of 2017. So, ito ay may kinalaman dun sa guidelines for Work Immersion. So, ilang oras ba? Saan ba duty? May sweldo ba? May sahod ba? Pakain ba? So, yun po ay nakabatay dun sa guidelines for work immersion. So, regarding dun sa oras, ay meron tayong mga iba't ibang schedules. Kagaya halimbawa, nung nagsisimula ng alas 7, matatapos ng alas 4. Basta sa isang araw, 8 hours ng 8 hours ang tatapusing duty. So, kung 8 hours at sa isang araw at 80 hours ang tatapusin sa buong work immersion, ay di magiging 10 araw yun at 2 linggo. So, 10 working days or 2 weeks sa mga duty. So, lahat ito nakalagay sa guidelines for work immersion. Walang sahod, walang sweldo pagka po naka-duty na. Yan. So, yun naman sa pakain, may mga industry partners, meron tayong mga nadudutihan ng grade 12 natin na nagbibigay ng provision para sa pamerienda at pakain. So merong pong kanin lang, pero bahala ka na sa ulam, bahala na yung grade 12 natin sa ulam. Meron namang pamerienda, walang pakain sa tanghalian, meron namang pakain sa tanghalian at wala namang pamerienda. At meron din naman po mga industry partners na wala talaga. Okay, kaya baka mag-expect yung ating mga grade 12 ay di magdadala kayo ng inyong pananghalian or inyong pagkain. Ayan. So, sa mga parents naman, ay di baka humingi sila ng extra, na dagdag sa baon nila at sila ay kakain pa dahil hindi nakapag-almusal at nagmamadaling umalis. So, yung mga parents natin, i-assist nyo po yung mga anak ninyo na sila ay makareport dun sa industry partners o ginudutihan nila ng ahead. So, mangyari 10 to 15 minutes dapat nandun na sila. Kung ito yung mga grade 12 ay sanay silang gumigising ng tanghali pa naman ang pasok nila. So, paki-assist po sa loob ng 10 days at may duty sila ay di kailangan nilang maging maagap sa ginudutihan nila. Next. So, ano po yung goals? Ano po yung layunin ng conduct ng work immersion? So, to become familiar with workplace, yan yung una.
Ayan, para pagdating ng panahon na sila duty na o sila magtatrabaho na, alam na nila yung workplace. Halimbawa, kung yun ba ay sa restaurant, so meron na silang familiarization doon sa workplace. Kung yun ba ay sa mga opisina, mga laboratory, So nakalagay natin dito, yan, for work employment simulation. Ma-experience nila yung trabaho ng mga halimbawa kung nasa restaurant, mga chef, yan, so mga crew, ma-experience nila yung mga halimbawa napa-assign sila sa mga opisina, yung mga office staff, mga auditing clerk, accounting staff, accountants. Yan. Yung mga veterinarian, yung mga nag-a-assist sa mga may alagang hayop, yung mga nandun sa mga opisina ng agriculture, food processing, agrarian, and everything, etc., etc. Number 3 is to apply their competencies in the areas of specialization. So dito magagamit na nila kung ano yung natutunan nila. So may pagkakataon din naman na may mga assignment na nasa opisina nga pero hindi rin naman yun yung kanilang naging strand. So ganun din naman, meron din naman silang natutunan halimbawa sa pag-i-encode at sila naman may mga subjects na mga applied subjects, for example, empowerment technologies, media information literacy. So magagamit din nila yun. Yan. Next ay so ito po yung ating work immersion program implementation regarding the different industry partners. So saan ba sila? Workshops, offices, laboratories. So yun po yung mga pwede nilang dutyhan. Restaurants, Next. So let's proceed po sa mga work immersion industry partners natin. Ito muna ay sa ADM. Yan, ito yung Land Registration Authority, yung Registry of Deeds sa may Barangay Talipan, sa may Macdo. Yan. So malapit din doon sa opisinang yun yung Commission on Audit or yung COA. Ayan, may dalawang branches yan, yung Quezon 1 at saka Quezon 2. Tapos ay malapit dito sa school yung Provincial Agriculture Office, Department of Agrarian Reform, Quezon Provincial Office at Quezon Provincial Pardon and Parole Office. Next is yung ating mga UMS students. So ang mga UMS learners natin, yan, so sila ay mapapaduty sa Talipan Elementary School, Pagbilao Central Elementary School, Pagbilao West, at Pagbilao East. Para dun sa mga nag-expect mapa-assign sa Bureau of Fire at saka sa PNP, ayan, so ang naka-duty pa po dyan ay mga taga-Pagbilao National High School, kaya mag-aantabay pa tayo kung kailan sila matatapos. Then we have also the Quezon Provincial Pardon and Parole Office, yun po yung malapit dito sa school o malapit sa Talipan National High School. Next, work immersion venue para sa mga STEM. So, ito yung sa Provincial Engineering Office, ito yung sa Kapitolyo na. Provincial Agriculture Office, malapit dito sa Talipan, malapit sa Talipan. Provincial Vet or Provincial Veterinary Office, malapit din sa Talipan. Itong DNR, UBRDEC, may 10 tayo naka-deploy dyan sa kasalukuyan. At yung food processing under ng Provincial Agriculture Office. Yan, ito naman yung sa work immersion sa TVL sa HE. Yan, Sarka Holdings Incorporated, may 3 branches yan, yung O1s, opisina at saka yung Bristol. Sevillas Farm and Resort, so natanggap sila ng atin pong request ay sa April 22 pa. So sa food processing, Cristeta Restaurant, may nakadeploy tayong 10. Yan, Ripa Real Estate Services, may nakadeploy tayong 2 sa kasalukuyan. And the School Canteen, may nakadeploy tayong 2 sa kasalukuyan. Work immersion para sa TVLICT, Department of Agrarian Reform, may nakadeploy tayong 10. Mayaw Silangan, may nakadeploy tayong 5. Ripa Real Estate, may nakadeploy tayong 1. And Talipan National High School, may nakadeploy tayong 4. For TVL EPAS, meron tayong Sarka Holdings at saka may nakadeploy tayo sa Barangay Bukal na 5 trainees sa kasalukuyan. Okay, so napakahalaga din na ang ating mga
trainees ay maging aware sa work ethics. So, pag sinabi nating work ethics, ang ibig sabihin nito ay group of moral principles, standards of behavior, set of values regarding proper conduct in the workplace. Ano yung mga dapat maging ugali ng ating mga trainees kapag sila ay naka-duty na? Ano po? At may pagkakataon, kagaya sa mga talagang empleyado na sila ay may possibility, yung mga empleyado na matanggal sa trabaho. So, ayaw nating maging experience yun ng ating mga trainees na baka sila ay ma-pull out, na naka-duty na sila, meron silang nagawang hindi maganda, ay sila ay mapabalik na sa mga classrooms. Ay hindi pa nila tapos yung kanilang duty. Sa work immersion kasi, ang mag-grade sa kanila ay ang mga industry partners, kung sino ang naka-assign sa kanila. So, ano yung mga instances bakit ang mga empleyado ay natatanggal? Una, non-compliance with the rules and regulations, hindi sumusunod sa rules and regulations. Harassment of fellow employees, so hinaharas ang kapwa empleyado. Theft or stealing, nagnanakaw. Utterance of offensive language, nagmumura. Negligence of the responsibility, hindi ginagawa ang kanyang tungkulin. At troublemakers or frequent cause of conflict, palaaway o pinagmumula ng gulo. And we have grievous offenses. So, ano yung mga dapat taglayin ng ating mga trainees? Dapat ay punctual. Unang-una, report for your attendance. 10 to 15 minutes before the time. Ayan. So, avoid absences without valid and important reasons. Kung a-absent naman at talagang hindi kaya, halimbawa ay may sakit, so magsasabi kayo dun sa inyong mga kalapit. Halimbawa sa mga classrooms, kung sino ang kalapit, para hindi nag-expect na dadating yung mga trainees. Next. So, honesty is being encouraged also. Punctuality, nabanggit na kanina. Integrity and loyalty. Yan, wag. Yung mga confidential files na mahahawakan ninyo sa pag-duty nyo, wag ninyong i-chismis, wag ninyong ipamamalita. O wag ninyong pipicturan, bawal yon. At ipopost sa FB, bawal yon. Yan, tayo ay mayroong MOA, Memorandum of Agreement sa ating mga industry partners. Kaya makikisuyo sa ating mga trainees, ating pangangalagaan ng ating integridad, at para tayo ay tuloy-tuloy na makapagpa-deploy sa ating mga industry partners. Abay baka sila ay madala kapag kayo ay naging mga pasaway. Okay, next is we have teamwork. So magtulungan kayo ng mga magkakasama. May mga instance may kapartner kayo, may mga instance may kasabayan kayo. So kayo ay magtutulungan. Then productivity, kailangan ay magamit nyo ng tama yung oras na talaga para sa inyo na kayo ay productive. Reliability, so kailangan mga maaasahan kayo. Yan, kapag halimbawa kahit wala yung inyong mga boss or wala yung inyong mga immediate head, yung mga supervisor ninyo na naka-assign sa inyo, so gumagampan pa rin kayo sa inyong trabaho. And of course, commitment to excellence. Dapat kayo ay laging nakafocus sa best output or best quality na inyong nagagawa. Okay po? And professionalism. Yan, maging magalang. Yan, magkaroon kayo ng respeto sa mga kasamahan nyo na mga nandun din sa inyong duty. Yan, attitude. Sabi nga, respect begets respect. Respect everyone in the workplace. And your cooperation. Cooperation sa inyong mga kapwa trainees. May mga pagkakataon kapag kayo naka-duty ay may kasabayan kayong mga taga-ibang school. Yan, so kayo ay makikooperate sa kanila. Okay, so we have the following professional appearance and grooming for the workplace. 1, always be neat and clean including your teeth. Kailangan ay malinis ang ngipin, malinis ang katawan, malinis ang damit. Ayan, so fingernails, maiksi ang mga kuko. At sa mga naka-duty sa mga elementary schools, bawal ang mahabang kuko. Ayan, bawal ang humawak ng mga patpat. Ayan, so ang inyong buhok sa mga lalaki ay dapat ay maiksi. Ayan, sa mga babae naman ay dapat ay nakatali or nakapuyod.
Yan. So, sa inyong mga sapatos, so dapat malinis din. Number 2, keep your pockets empty with tinkling coins or keys and bagels. So, bawal yung may mga tumutunog-tunog sa bulsa. Number 3, avoid eating candies, smoking cigarettes, bawal yun, and chewing gum. And use portfolio case or briefcase when carrying important documents. Yan, kapag may ipinapadala sa inyo, papunta sa kabilang opisina, yan, ay huwag ninyong isingit yung hawak nyo kung yan ay mga folder or envelope sa kilikili at baka mabasa din baka basa yung kilikili, mabasa din yung mga papel. Number 5, as much as possible, get rid of tattoos and body piercings. Alisin ang mga hikaw kapag ka naka-duty na. Huwag din masyadong huwag magpa-tattoo, Wear light perfume, kailangan may konting pabango man lamang. Sa mga babae, kailangan ay mayroong mga lipstick, Excuse. Yan. So, tayo ay sumusunod din doon sa tinatawag nating DOLE guidelines pagdating sa safety in the workplace. So, kaya nga kayo, akin nire-require at nasa policy natin, no insurance, no deployment policy. So, kailangan ay may insurance dahil hindi man natin hangad na gamitin yung insurance or magkaroon man ng mga untoward incident, at least meron tayong protection. Yan. Nasa policy din po yun. Kaya, doon sa mga parents at kapag humingi sa inyo yung inyong mga anak ng pambayad sa insurance ay kasama yun. Ayan, safety in the workplace, yung tinatawag nating occupational safety and health hazards. Ayan, so sa mga empleyado, ito nabanggit ko na, yung tungkol sa confidentiality. Yan. Sila, yung ating mga trainees ay meron mga credentials. So, meron 5 files yun na ipinasa ko sa kanila. Resume, application letter, medical certificate, waiver, at saka yung list of tasks. So, kung sa mga parents natin, humingi sila ng pampaprint, ayan, so yun po yung kanilang babayaran. At ilalagay po yun sa ordinary long folder. So, dito ay meron din tayong medical certificate na ni-require sa kanila. Yun lang naman po, wala itong mga police clearance at saka mayor's clearance. At baka ito may bayad, gagastos pa sila. So, yung medical certificate ang nag-examine sa kanila ay yung ating nurse na from DOH, nasa school. At ang pumirma naman doon sa kanilang form ay ang ating mga registered nurses na sina Ma'am Joy. Ito yung sample ng medical certificate. Ayan. At pagkatapos nila ng work immersion ay sila ay magkakaroon ng tinatawag na portfolio. Ito naman may mga samples po na ipapakita sa kanila para ma-accomplish nila ng maayos yung kanilang portfolio. So kung kayo po ay may tanong, pwede nyo pong i-relay po sa akin, Sherwin Jala sa Messenger or sa mga advisors po at yun po ay itatanong sa akin. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat at God bless sa lahat.